Hindi nagpaapekto si Ditas sa mga sinabi sa kanya ng nanay ni Manuel. Higit na mas nagtitiwala siya kay Angela, dahil alam niyang hindi nito magagawa ang iwan siya sa ere. Kaya naman heto siya ngayon at nagpapakaabala sa ibibigay niyang regalo para sa babae. Matagal na rin mula nang huli niya itong gawin, mabuti na lamang at mukhang bihasa pa rin naman ang mga kamay niya. At dahil gabi siyang nagumpisa, inabot na siya ng madaling araw nang matapos siya. Napangiwi na lamang siya nang makitang mag-aalas 3 na ng umaga, pero agad din namang napangiti nang makita ang natapos niya ng regalo para kay Angela. Magaling pa rin naman pala akong maggantsilyo, nakangiting komento niya, habang nakatitig sa ginawa niyang pulang scarf. Pinaghirapan niya ito, kaya sana'y magustuhan at ma-appreciate ni Angela. Kapag kuwan ay napahikab na siya dahil sa nararamdamang pagod at antok, kaya naman itinabi niya muna ang scarf sa wardrobe niya, at saka na siya nahiga sa kama niya at mabilis na nakatulog. At dahil sa puyat, tanghali na nang magising siya, masakit ang ulo't medyo nahihilo siyang tumayo mula sa pagkakahiga. Ito ang nangyayari sa kanya sa tuwing napupuyat siya, pero hinayaan niya na lamang yun at tuluyan ang humiwalay sa kama niya. Alas 10 na ng umaga, kaya naman paniguradong nakaalis na si Angela para pumasok sa trabaho, kaya naman mamaya niya ng gabi maibibigay sa babae ang scarf na ginawa niya. Pero nang makarinig siya ng pagkatok mula sa labas ng pintuan ng kwarto niya, mabilis niya nang ibinalik sa paper bag ang scarf at ibinalik sa loob ng wardrobe niya. "Ma'am Ditas," dinig niyang malumanay na pagtawag sa kanya ni Maring, kasunod ng muli nitong pagkatok. "Ano yun?" bungad na tanong niya rito nang mabuksan ang pinto. "I'm glad you're awake, may bisita ho kasi kayo sa baba." Sino naman kasi ang bibisita sa kanya rito? Wala naman siyang ibang kakilala rito bukod sa hindi kaya si Manuel. Pero agad din namang naputol ang panghuhula niya nang sumagot na si Maring, "Ang kaibigan ho ni Ma'am Angela na si Sir Ernesto ang naghahanap sa inyo, ma'am." Napaawang ang lobby niya. Si Ernesto? Ano na naman bang kailangan sa akin ng lalaking yun? Pumunta ba ito para insultuhan na naman siya? Kaya naman agad na siyang naglakad para tuluyang makalabas ng kwarto niya at mapuntahan ang panauhin niya. Kailan ba matatapos ang pang-iinsulto nila sa akin? Hindi naman kasi siya naaapektuhan sa mga sinasabi ng mga ito. Nagpapagod at nagsasayang lamang ng effort ang mga ito para sa kanya. Nang tuluyan niyang marating ang living room, dun bumungad sa kanya ang nakangising mukha ni Ernesto, habang nakaupo sa sofa. "Anong ginagawa mo rito? Have a seat," pero sa halip ay sambit nito. Ang kapal, feeling niya bahay niya to. Hindi niya sinunod ang sinabi nito at nanatili lang na nakatayo sa tapat nito. Nakapagitan sa kanilang dalawa ang center table. "Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, tapos umalis ka na, hindi kita gustong nandito." "Ibang klase, gusto lang naman kitang i-congratulate, naabot mo na rin sa wakas ang iyong ambisyon. Mayaman ka na, kung iinsultuhin mo lang naman ako kaya ka nandito, sinasabi ko sa'yo, nagpapagod ka lang. Dahil wala nang epekto sa akin yang mga pang-iinsulto nyo, sanay na ako, isipin nyo na ang lahat ng gusto nyong isipin sa akin, basta ako, masaya ako, wala akong pakialam kahit na ma-stress pa kayo sa kaiisip ng paraan para mas ma-insulto ako, dahil nakikita nyo ang success na tinatamasa ko ngayon. Bahala sila sa mga buhay nila, basta ako, masaya ako, period. Do you really call this success, Ditas? Oo nga naman. Successful ka ng mock-upang gamit ng tao para umangat sa buhay. Napakagaling, I'm so proud of you, but, are you really happy? Nakasira ka ng isang pamilya dahil sa pang-aakit mo kay Manuel, tapos ngayon, sa halip na pwede pa silang magkaayos at magkabalikan, kay Angela ka naman parang lintang kumakapit. Happy ka ba talagang nakasira ka ng isang dapat ay masayang pamilya? Pero hindi siya pwedeng magpaapekto. Bakit, kasalanan ko ba? Niwala nga akong ideya noon na kasal na pala si Manuel. Tapos yung ngayon, si Angela ang unang lumapit sa akin. Siya ang unang nagsabi na gusto niya kong maging girlfriend. Kaya bakit sinisisi mo ako? Kasalanan ko ba na nagkagusto sa akin ang mag-asawang yun? Hindi naman, di ba? Kaya huwag kang magmagaling na parang napakarami mong alam. Alam niyang walang gusto sa kanya si Angela, pero kailangan niya yung sabihin, dahil hindi pwedeng malaman ng kahit na sino ang mga plano nila. Muling tumawa si Ernesto na tila'y aliw na aliw sa sinambit niya. Si Angela, may gusto sa'yo, muli itong tumawa, dahilan para lalo niyang maikuyam ang mga kamao niya. "Patawa ka, Ditas, alam naman nating pareho na ginagamit ka lang niya para sa mga plano niya.
kaya nga niya ibinibigay ang lahat ng gustuhin mo, dahil kabayaran yun sa serbisyo mo. Isa ka ng biyerang babae. Ginagalaw ka rin ba ni Angela? Masarap ba siya kesa sakin, o kay Manuel? Hindi niya na napigilan pa ang sarili niya at mabilis na dinampot ang tasa ng tiyan nito't ibinuhos ang laman nun sa mukha ng lalaki, dahilan para matigilan ito. Wala akong pakialam kung may alam ka ba talaga sa mga plano ni Angela, pero huwag na huwag kang mangingialam sa amin. Wala rin akong pakialam sa kung anong gusto mong isipin sakin, basta tigilan mo na rin ang pagpapakita sakin, umalis ka na rito, dahil ayokong nandito ka sa pamamahay ko. Umalis ka na, Ernesto. Habang diretso pa ring nakatingin kay Ernesto, tinawag niya ang kanyang mayordoma. Maring, paalisin niyo na ang lalaking yan, at huwag niyo na ulit papapasukin dito kahit na kailan. Binigyan niya ng huling sulyap si Ernesto na nakangisi na naman sa kanya, bago siya padabog na naglakad patungo sa may hagdanan. I'm warning you, Ditas, durog at luhaan kang babalik sa isla, sigurado ako dun. Mali ka, Ernesto, dahil babalik ako sa islang yun na taas ang nuot tinitingala ng lahat. Hindi na nagulat pa si Angela nang bigla na lamang sumugod ang galit na mga magulang niya sa opisina niya. Malamang ay nalaman na ng mga ito na ibinenta na sa kanya ng mga shareholders ng kumpanya ang shares ng mga ito sa kanya. Ngumisi siya sa parents niyang galit na nakatingin sa kanya. Kahapon ko pa kayo hinihintay. Mahina siyang tumawa, surprised. Anong kalokohan na naman itong ginawa mo, Angela? Bakit binili mo ang shares ng mga shareholders? What the hell are you planning to do? Simple, dahil ayokong mapaalis sa kumpanya, at saan ka naman kumuha ng ganun kalaking pera? Secret, ano bang nangyayari sa'yo, Angela? Why are you doing this? Hindi ka namin pinalaking ganito. You're being a disappointment of this family, sinisira mo ang buhay mo. Diba, itinakwil niyo na ako? I'm no longer part of your trash family. Magpapapalit din ako ng surname kung gusto nyo, pero hindi ko hahayaang hindi mapunta sa akin ang kumpanyang ito. You're wondering why I'm doing this? Simple, dahil sakal na ako sa pamilyang ito, sawang-sawa na akong maging sunod son-yearn sa inyo, kaya ngayong malaya na ako, gagawin ko na ang lahat ng gusto ko, at hindi nyo ako maalis sa pwesto ko, dahil nasa akin na rin ang kalahati ng shares ng kumpanyang ito. Kaya pala ang lakas ng loob mo na suwayin kami, matagal mo nang plinanong gawin ito, matapos ka naming bigyan ng magandang buhay, ito ang igaganti mo sa amin, you ungrateful child. You made this ungrateful child, parang aso nyo akong ikinulong at kinadina sa pamilyang ito, ngumisi siya, kaya ito ang kinalabasan, para, ding isang aso, bumangis ako nakakagat sa inyo, though, I know dogs are loyal pet, but, not me, because I'm not a dog, I'm no longer your dog. Hintayin nyo lang, dahil dadating ang araw na mapapasakin ang buong kumpanyang ito, at kapag dumating ang araw na yon, hayaan yung pag-isipan ko kung saan kayo pupulutin. Hindi makapaniwala ang mga ito na ang perfect daughter na inaakala ng mga ito ay may itinatago palang sungay. Wala siyang pakialam kahit na ang mga ito pa ang nagluwal sa kanya sa mundong ito. Kailanman naman ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng mga ito sa kanya, dahil ang tingin lang talaga sa kanya ng mga ito ay isang trophy, na ipinagmamalaki sa lahat dahil sa pagiging perpekto at mabuting anak. Ni minsan ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang magulang, kunwari ay masaya at perpekto silang pamilya sa harap ng mga tao, pero sa likod noon, isa silang walang kwentang pamilya na ang tanging hangad lang ay ang mas makilala pa at yumaman. Pero hindi niya nahahayaang makontrol pa siya ng mga ito, dahil hindi siya isang android na gagawin kung ano lang ang i-input sa system niya. Isa siyang tao, may sariling isip, may sariling kagustuhan, may sariling desisyong nais gawin. Wala na siyang pakialam kahit na maging ganito pa siya kasama. Tutal nagiging masama na rin naman siya sa mga ilegal na ginagawa niya, kaya lulubos-lubusin niya na ang pagpapahaba sa sungay niya. Pagpasok pa lang ni Angela sa loob ng bahay ni Ditas, agad nang samalubong sa kanya si Maring. Mukhang may nangyari ngayong araw sa pamamahay na ito na ire-report nito ngayon sa kanya. What happened? Dumating po si Sir Ernesto kanina. Natigilan siya sa narinig. Anong ginawa niya rito? Para awayin at insultuhan na naman si Ditas. Malamang ay nagkukulong ngayon sa kwarto si Ditas, maknang hindi pa rin nakaka-move on si Ernesto sa ginawa ni Ditas dito. Prepare our dinner, kaya naman utos niya na lamang kay Maring at nagsimula ng maglakad patungo sa kwarto ni Ditas.
Kumatok siya sa pinto nito, bago niya ito binuksan at pumasok, bumungad sa kanya ang babae na kalalabas lang ng banyo. Nakarating ka na pala, agad na pumulupot ang mga braso niya sa baywang nito, kasabay ng pag-ikot din ng mga braso nito sa batok niya, pagkatapos noon ay agad ding naglapat ang mga labi nila. Kinaadikan niya na talaga ang mga labi ng babae, napakasarap nitong halikan, kaya naman sa tuwing magkikita at magkasama sila, hindi pwedeng hindi naglalapat ang mga labi nilang dalawa. Binisita ka raw ni Ernesto, may ginawa ba siya? Siyempre, para insultuhan na naman ako, bitter pa rin kasi ang lalaking yun, dahil hindi siya ang pinili ko. Tumawa siya, kasabay ng pag-akbay rito, he's just messing with you. Nakita ko siya sa casino last time, may kasama ng ibang babae. Totoong nakita nga niya si Ernesto sa casino niya, nakita niya pang ang magkahalikan ang dalawa, hindi pa rin talaga nagbabago ang lalaki, babaero pa rin at sugarol, so, don't mind him, maloko lang talaga ang lalaking yun, pero ayoko nang makita pa ang lalaking yun, kaya sinabihan ko na ang lahat ng tao rito na huwag nang papasukin pa yun, naiinis ako sa kanya. If that's what you want, hindi ko nahahayaan pa si Ernesto na lumapit sa'yo, so don't worry, dahil hindi na siya makalapit pa sa'yo. Madali lang namang solusyonan si Ernesto, isang pitik lang niya, baka hindi na ito magpakita pa kahit na kailan kay Ditas. Thank you, oo nga pala, dito ka lang, at saka ito tumayo at mabilis na nagtungo sa wardrobe nito. May kinuha itong isang paper bag na may ribbon sa wardrobe nito, at saka ito mabilis na bumalik sa kanya at naupo sa tabi niya. Para sa'yo, for me, oo, para sa'yo, wala akong regalo sa'yo noong birthday mo, kaya ayan, sana magustuhan mo. Hindi niya ito inasahan, pero may biglang tuwa ang sumibol sa loob niya nang dahil dito, dahilan para tipid siyang mapangiti at binuksan ang paper bag. Isang red scarf ang laman nito, hindi siya gumagamit ng ganito, maliban na lang kapag nagtutungo siya sa ibang bansa na malamig ang klima, pero napangiti pa rin siya nang dahil dito. Ako mismo ang nagganchilyo niyan, hindi ko kasi alam kung ano ang ireregalo ko sa'yo. Iniisip ko kung may bagay pa ba sa mundo na hindi mo pa dinanas na magkaroon, pero wala akong maisip, kaya naisip ko na lang na mag-effort, tutal marunong naman akong magganchilyo dahil hobby namin ni Lola yun sa isla, naisipan ko na lang nagawan ka ng scarf, diba? Sabi mo minsan nagpupunta ka sa ibang bansa, pwede mong gamitin yan kapag malamig na bansa ang pupuntahan mo. Napatitig siya sa mukha ni Ditas, ngayon lang siya nakatanggap ng regalo na na-appreciate niya ng ganito. Hindi man ito kasing expensive na mga regalong natatanggap niya, pinaghirapan naman itong gawin ng babaeng ito, para lang ibigay sa kanya. Napangiti siya nang makita rin ang pangalan niya na nakaberde sa isang dulo ng scarf, tanda na ginawa talaga ito ni Ditas para sa kanya. Nagustuhan mo ba? Pasensya na kung hindi, wala kasi talaga ako. Hindi niya na ito pinatapos at agad itong niyakap. I don't like it, because I love it. Kumalas siya rito at hinawakan ito sa magkabilang pisngi. Thank you, Ditas. At kasunod nun ay muli na namang naglapat ang kanilang mga labi, at pinagsaluhan ng isang banayad at matamis na halik. Tanggap na ni Manuel ang pagkatalo niya, tanggap niya nang hindi na talaga para sa kanya si Ditas, nagkasala siya, kaya ito ang parusa niya, ang masaktan, gaya ng ipinaramdam niya sa ex-wife niya. Kung ano pang parusa ang gustong ibigay sa kanya ni Angela, handa niya yung tanggapin, hanggang sa tuluyan na siya nitong mapatawad, kung dadating man ang araw na yun, tatanggapin niya ang lahat, hanggang sa masatisfied ito sa nakikitang kamiserablehan niya. Pero sa kabila noon, kailangan niya pa ring magpatuloy sa buhay niya, lalo na't may anak pa siya na kailangang alagaan at pagtuunan ng pansin, nasasaktan man siya ngayon, hindi naman ibig sabihin noon ay magpapakalugmok na lamang siya at magpapaka-alcoholic. Hindi naman siya ganang klaseng tao, the life must go on, kahit na para na lang sa anak niya, magpapakabuti na siya, nabigo na nga siya sa pagiging asawa, hindi niya hahayaan na pati sa pagiging ama ay mabaigo pa rin siya. Kaya naman sa halip na maglugmok sa bahay nila at magpakalunod sa alak para subukang makalimot, inabala niya na lamang ang sarili niya sa pagtatrabaho sa kumpanya nila. At ngayon ay nandito siya sa opisina ng kanyang ama rito sa kanilang bahay, nais niya itong kausapin patungkol sa isla, susubukan niyang hilingin na ibalik sa kanya ang project, dahil siya naman talaga ang nagpasimula noon, at mahalaga yun sa kanya. Pero hindi na kanila ngayon ang isla, binili yun ni Angela, pati na rin ang project,
doble sa dating price ang ibinayad ng ex-wife mo. Mukhang gustong-gusto niya talaga ang island, kaya ibinigay ko na. Ano naman ang gagawin ng dating asawa sa isla? Imposibleng interesado ito sa project, dahil hindi naman real estate ang line ng trabaho nito, maliban na lang kung may iba itong pinaplano sa isla. I know how much important that project to you, pero, isipin mo na lang nakabayaran yun sa ginawa mo kay Angela, napayuko na lamang siya, ano pa bang magagawa niya? Though, nagtataka ako kung saan kumuha ng ganun kalaking pera si Angela, imposibleng sa kumpanya nila, dahil hindi siya papayagan maglabas ng ganun kalaking pera, and I know my best friend, hindi siya maglalabas ng malaking pera para lang sa isang isla. I wonder where Angela got the money. You think, Dad, may ginawa kayang hindi maganda ang ex-wife niya? Bakit parang hindi maganda ang kutob niya? I don't know, pero medyo nakapaninibago si Angela. She's normally a good and an obedient daughter, but, suddenly she became rebellious. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob para suwayin ang parents niya? Dahil kaya sa ginawa ko sa kanya, naging ganyan siya mula nang maghiwalay kami. Bigla siyang nakaramdam ng konsensya, nang dahil sa kanya ay nagkaganyan si Angela. Napakabuti nitong anak noon, pero ngayon ay nagagawa na nitong suwayin ang sarili nitong magulang. At alam mo ba ang isa niya pang ginawa? Ano pa ang ginawa niya? Nakausap ko ang dad ni Angela, binili rin daw ni Angela ang kalahating shares ng kumpanya nila, kaya hindi nila magawang mapaalis si Angela sa pwesto. Ang impyerno Angela, anong balak mong gawin? Kinakalaban niya ang parents niya. She wants to claim and rule the whole company, and I think, hindi dahil sa'yo kaya niya ginagawa yan. Sinabi rin sa akin ang sinabing dahilan sa kanila ni Angela. Angela wants to be free from her parents' grasp, nasakal siya, at sa kagustuhang makalaya, ginawa ni Angela ang mga ginawa niya ngayon. Ganun ba talaga kami naging kahigpit sa inyo? Ikaw ba, Manuel, naisip mo na rin ba ang kalabanin kami, gaya ng ex-wife mo? Napayuko siya, dahil naiintindihan niya si Angela, kahit siya'y sakal na sa parents niya. Gusto niya na ring umalis at tumakas, yun na nga sana ang plano niya kasama si Ditas, pero niloko lamang siya ng babae, kaya nandito pa rin siya at nakakadena sa pamilya niya. Silent means yes, ginusto ko ring makalaya sa inyo, dahil sakal na rin ako sa inyo ni Mom, yan ang totoo, pero never sumagi sa isip ko ang kalabanin kayo at gawin din ang mga ginawa ni Angela. Ang gusto ko lang ay ang makaalis sa pangkokontrol nyo sa buhay ko. I just want you to trust me, and let me have my own decision. Matanda na ko, gusto ko nang magkaroon ng sariling desisyon. Oo, Dad, nagkakaroon ako ng mga pagkakamali, dahil hindi naman ako perfect, pero, pwede naman akong bumawi sa bawat pagkakamali ko, di ba? So, please, can you remove the chain you placed on my neck, or, at least, loosen it, gusto ko nang makahinga, Dad. Alam mo namang para sa inyo rin naman ang mga ginagawa namin, di ba? Gusto lang namin na maging maayos ang buhay nyo. But, Dad, I'm now 30, malapit na nga akong mag-31, di ba? Parang sobrang tanda ko na para subaybayan nyo pa rin, may sarili na nga rin akong anak na kailangan ko ring subaybayan. Hindi ba pwedeng hayaan nyo na lang ako sa mga desisyon ko? Wala naman akong gagawin na ikapapahamak ko, lalo na ng anak ko. Yes, I had a mistake, at hindi ko na yun magagawang itama pa, pero pwede pa naman akong magsimula ng panibago, di ba? Please, Dad, give me chance. Nakikita niya ang paglambot ng ekspresyon sa mukha ng ama niya, pero hindi ito nagbigay ng tugon na parang pinag-iisipan pa ang MHA. Sinabi niya, umaasa siyang maiintindihan na siya ng ama niya. He was glad na napunta sila sa ganitong usapan, at least, nailabas niya na sa magulang ang saloobin niya bilang isang anak, pero si Angela, sana'y maging ayos lang ito, sana'y hindi ito mapahamak sa mga ginagawa nito. I'm still concerned with my son's mother, naging parte pa rin naman kasi siya ng buhay ko, at kahit papano ay minahal ko siya, kahit na sa ganito kami humantong. Months had already passed, ang tagal nang nananatili ni Ditas dito sa Avida, at ni isang beses ay hindi niya pa nagawang bumalik sa isla, pero madalas naman siyang tumatawag sa lola't kapatid niya para kamustahin ang mga ito, at isa pa, nagpapadala naman siya ng sustento sa mga ito, kaya naman hindi na siya nag-aalala pa sa mga ito. May hinihintay lang ako bago bumalik, hinihintay niya ang hudyat ni Angela, gusto niyang bumalik sa isla ng taas noo, at mangyayari yun, kapag tuluyan ng natupad ni Angela ang pangako nito sa kanya na kasama sa kanilang plano.
Ipinangako ni Angela sa kanya na ilalagay nito sa pangalan niya ang isla, ibig sabihin ay mapapasa akin na ang isla, kasama na rin ang business na itinatayo roon. Kapag nangyari yun, hindi niya nakakailanganin pang umasa sa mga pera ni Angela dahil magagawa niya ng kumita ng sariling pera. Pero, sa hindi niya maipaliwanag na kadahilanan ay natatagalan siya. Sa pagkakaalam niya ay nabili na ni Angela ang isla, hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit natatagalan ang paglipat nun sa pangalan niya. Hindi na lang siya nagtatanong, dahil parating abala si Angela sa trabaho nito, bukod kasi sa kumpanya ay may mga casinos and bars pa itong pinatatakbo, pero hinahayaan niya na lamang, dahil yun naman ang nagpapayaman sa babae, kaya naiintindihan niya. Pero sa mga nakalipas na mga araw at buwan na nagkakasama silang dalawa ni Angela, mas napalapit sila sa isa't isa, mas naging komportable siya sa babae, minsan nga ay nakalilimutan niya nang hindi talaga totoo ang relasyon nila. Dahil nakadahilanan ay natatagalan yu sa pagkakaalam niya ay nabili na ni Jasmine ang isla, hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit natatagalan ang paglipat nun sa pangalan niya. Pero alam pa rin naman niyang kasama pa rin yun sa planong hindi niya na makitang umuusad, kaya nga halos mawala na sa isipan niya na kasama lang sa plano ng babae ang relasyon nila. Dahil hindi niya na nakikitang kumikilos si Angela patungkol dun. Hindi naman siguro tumatalikod sa usapan ng babae, di ba? Hindi naman siya nito pinababalik sa isla, kaya imposibleng tinatalikuran na siya nito at hindi na itutuloy pa ang plano. Medyo nakararamdam siya ng pagkabahala, pero ipinagsasawalang bahala niya yun, dahil nagtitiwala siya kay Angela, hindi nito magagawa ang iwan siya sa ere. Sa mga panahong nakasama niya ito, naging mahalaga na rin ito sa kanya. Kaya paniguradong masasaktan siya kapag trinidor siya nito. Ano ba itong pinag-iisip niya? Nang matapos siya sa pagpre-prepare ng pagkain ay agad na rin siyang nag-ayos ng sarili. Ilang beses pa siyang tumingin sa salamin para lang siguruhin na maganda siya sa ayos niya. At saka na siya nakangiting umalis ng bahay. Hindi pa rin siya marunong mag-drive, kaya naman hanggang ngayon ay may sariling driver pa rin siya. Pero pinapayagan na siya ngayong umalis ni Angela nang walang kasamang bodyguards. Ayaw kasi nito na maramdaman niya na ikinukulong siya nito at pinaghihigpitan, kaya inalis na nito ang mga bodyguards na parating nakasunod sa kanya. Kaya naman maganda ang mood niya buong biyahe, maingat niyang binitbit ang paper bag kung saan niya ikinabat ang lunch na hinanda niya para kay Angela. Magsisimula na sana siyang maglakad palapit sa building nang matigilan siya dahil sa nakita. Si Angela na lumabas ng building, kasama ang isang napakagandang babae. Parang masaya pang nag-uusap ang dalawa habang sabay na naglalakad, nakaangkla pa yung babae sa braso ni Angela. May kung anong kumirat sa dibdib niya dahil sa nasasaksihan, sino ang kasamang babae ni Angela, bakit parang ang sweet ng dalawa sa isa't isa. Dahil medyo malayo siya sa dalawa, hindi na siya napansin pa ng mga ito, hanggang sa tuluyan nang makalapit ang mga ito sa kotse ni Angela, pinagbuksan pa ng pinto ni Angela ang babae, bago nagtungo sa driver's seat. Are you cheating on me, Angela? Girlfriend pa rin naman siya, di ba? May relasyon pa rin sila. Kahit na part lang yun ng plano at walang involved na feelings, kaya, considered pa rin na cheating ang ginagawa ngayon ni Angela, di ba? Nanikip ang dibdib niya sa isiping pinagtataksilan siya ni Angela. Naikayam niya ang mga kamao niya at masama ang loob na bumalik sa kotse, pero bago marating ang kotse, napatingin siya sa trash can na nadaanan niya. Napatiimbagang siya at mabilis na nilapitan yun, at saka padabog na itinapon doon ang lunch na inihanda niya. Langia ka, Angela, pareho lang kayo ni Manuel, where do you wanna eat? Nakangiting tanong ni Angela kay Empress, at saka niya na sinimulang paandarin ang kotse. I want French cuisine, sagot naman nito, habang tinititigan ang sarili sa salamin. Okay, then, Empress is her closest mother's side cousin, sa ibang bansa ito nakatira. Pero umuwi noong birthday niya, ngayon lang nito nagawang makauwi dahil abala ito sa modeling. Gulat na gulat ito nang malaman na isa siyang LGBT. Though, sinabi nito na noon pa man ay may hinala na raw ito, ang lakas daw kasi ng charm niya sa mga babae. Kahit na isa rin siyang babae, lisipin pa nga raw nito na isa siyang lesbian, kung hindi lang daw siya nag-asawa. At ngayon ay confirmed na raw, kaya naglaan talaga ito ng oras umuwi, para lang makichismis sa kanya. Pero natutuwa siya dahil tanggap nito ang totoong siya. Masaya pa nga ito dahil nagkaroon na raw siya ng lakas ng loob na umamin sa tunay na kasarian niya. At least, meron pa rin pala sa pamilya ko ang tanggap ako.
Noon pa man ay si Empress lang talaga ang close niya sa mga pinsan niya, kahit na sobrang arte nito. Ito lang kasi ang nagpapakatotoo sa kanya at hindi siya pinaplastic. Natutuwa siya dahil hindi siya nito binaygo, hindi nag-iba ang tingin nito sa kanya, sa kabila ng mga ginagawa niya. Just be careful, Angela, baka kasi mag-backfire sa'yo yung mga ginagawa mo. You know your parents, hindi sila basta-basta nagpapatalo, kahit pa sa sarili nilang pamilya. Don't worry, I got this, okay? Nasa akin na ang kalahating shares ng company, wala na silang magagawa pa para mapaalis ako, kahit na alisin pa nila sa list ng family ang pangalan ko. Hindi nila ako maiaalis sa kumpanya, at isa pa, may iba pa naman siyang business na labas sa kumpanya, mas angat na siya ngayon sa pamilya niya, kaya hindi na siya magagawang mapabagsak pa ng mga ito. I am indestructible, paano kapag nakaisip sila ng way para mapatalsik ka? Are you not worried sa maaaring gawin ng parents mo? They might crush you because of their anger. You know them, kahit na anak ka pa nila, magagawa nila yun, basta kinakalaban mo sila, wala silang sinasanto. I don't care, gawin nila ang lahat ng gusto nilang gawin, wala naman silang maiisip na way para mapabagsak ako, at kung meron man, handa ako sa magiging kilos nila. I'm just worried for you, hindi pa rin talaga ako makapaniwalang magagawa mo ito, but I support you, para sa kalayaan, kung may gawin man ang parents niya para tuluyan siyang mapaalis sa pwesto niya, handa na siya dun, hindi siya basta-basta mapapabagsak ng kahit na sino.